Alam mo ba na maraming gustong pumayat pero natatakot sa gutom? Maraming diet plans ang nangangako ng mabilisang weight loss. Pero ang tanong, sustainable ba ito? Kailangan ba talagang magutom para pumayat? Maraming tao ang nagtatangkang magbawas ng timbang sa pamamagitan ng matinding calorie restriction. Pero kadalasan, nauwi ito sa matinding cravings, overeating, at pagbabalik ng nawalang timbang. Ang mas masakit pa, minsan mas tumataba pa ang isang tao pagkatapos ng isang matinding diet. Pero paano nga ba natin mareresolba ang problema ng pagbabawas ng timbang nang hindi kinakailangang magutom? Si Ana, isang 35 anyos na working mom, ay matagal nang gustong pumayat. Sinubukan niya ang iba't ibang diet, pero palaging nauuwi sa gutom at binge eating. Ano ba yung binge eating? Ang binge eating ay isang eating behavior kung saan ang isang tao ay kumakain ng sobrang dami ng pagkain sa maikling panahon. Kadalasan ng hindi nakakaramdam ng kontrol sa sarili. Hindi ito tulad ng simpleng pagkagutom o pagkain ng marami sa isang handaan, kundi isang paulit-ulit na pattern ng overeating na maaaring magdulot ng guilt, shame at stress pagkatapos kumain. Ito yung mabilis ang pagkain, kumakain ng sobra-sobrang dami sa loob lamang ng maikling oras at kahit hindi sila gutom pero kumakain pa rin. Maaaring dahil sa stress, lungkot o boredom. Minsan ginagawa nila mag-isa dahil sa hiya. So babalik tayo kay Ana, no? So si Ana, isang 35 anyos na working mom, ay matagal nang gustong pumayat. Sinubukan niya ang iba't ibang diet, pero palaging nauuwi sa gutom at binge eating. Ang sabi kasi ng karamihan, kailangan mong bawasan ang pagkain para pumayat. Kaya tinanggal niya ang kanin, tinapay at halos lahat ng carbs. Ngunit imbis na pumayat, lalo siyang nag-crave at bumalik sa dati niyang pagkain. Tunog pamilyar ba ito? Ito ang karaniwang nangyayari sa mga taong sumusubok ng crash diets. Ayon sa National Institute of Health, karamihan ng crash dieters ay bumabalik sa dati nilang timbang o mas tumataba pa pagkatapos ng ilang buwan. Ang dahilan, kapag kulang ang sustansya ng isang tao at palaging nagugutom, ang katawan ay pumapasok sa survival mode at bumabagal ang metabolism. Isang proseso na tinatawag na metabolic adaptation. Dahil dito, nagiging mas mahirap ang magbawas ng timbang sa long term. Ang magandang balita, hindi kailangan magutom para pumayat. Ang susi ay ang pagpili ng tamang pagkain na hindi lang nakakabusog kundi nagbibigay rin ng tamang nutrisyon at enerhiya para sa katawan. Kaya ngayon, alam na natin kung bakit hindi sustainable ang extreme dieting. Pag-usapan naman natin ang agham sa likod ng tamang paraan ng pagbawas ng timbang. Ang katawan natin ay may tinatawag na hunger hormones, ang leptin at ghrelin. Kapag nagugutom tayo, tumataas ang ghrelin at bumababa ang leptin, kaya mas mahirap mag-control ng cravings. Kung hindi natin ito babalansihin, mas mataas ang posibilidad na mapasobra tayo sa pagkain. Ang sekreto para manatiling busog ng mas matagal ay ang pagkain ng mga pagkaing mataas sa fiber, protein at healthy fats. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Harvard School of Public Health, ang pagkain ng fiber-rich foods tulad ng gulay, whole grains at legumes ay tumutulong sa weight loss ng hindi nagugutom dahil pinapabagal nito ang digestion at pinapanatili kang busog ng mas matagal. Samantala, ang pagkain ng sapat na protein gaya ng lean meats, fish, tofu at eggs
ay hindi lang nakakatulong sa muscle preservation, kundi pinapababa rin ito ang ghrelin at nagpapataas ng leptin, kaya mas madali kang mabusog. Ayon din sa American Journal of Clinical Nutrition, ang good fats tulad ng avocado, nuts at olive oil ay hindi lang nagpapabusog, kundi tumutulong din sa taba-burning hormones ng katawan. Bukod sa pagkain, mahalaga din ang gut health sa weight loss. Alam mo ba ang good gut bacteria ay may epekto sa ating timbang? Ayon sa Harvard Medical School, ang pagkain ng probiotics tulad ng yogurt, kimchi, at sauerkraut ay nakakatulong sa digestion at nagpapababa ng cravings. Kapag healthy ang gut, mas nagiging maayos ang proseso ng ating katawan sa pagtunaw at pagsipsip ng nutrisyon, kaya mas madaling magbawas ng timbang. Hindi rin dapat balewalain ang tamang hydration. Minsan ang pakiramdam ng gutom ay simpleng pagkauhaw lang. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Clinical Endocrinology at Metabolism, ang pag-inom ng 500 ml ng tubig bago kumain ay nakakatulong sa pagbaba ng calorie intake ng 13%. Kaya bago ka mag-snack, subukan mo uminom ng tubig. Baka hindi mo na kailangan kumain. Bukod dito, may epekto rin ang pagtulog sa timbang natin. Ayon sa National Sleep Foundation, ang kulang sa tulog ay nagpapataas ng ghrelin or hunger hormone at nagpapababa ng leptin or fullness hormone. Kaya kung lagi kang puyat, mas madali kang mag-crave ng junk food at carbs. Ang solusyon, siguraduhin mong nakakakuha ka ng sapat na tulog, ideally 7 to 9 hours per night. Maraming misconceptions pagdating sa pagpapapayat. Isa sa pinakamalaking maling paniniwala ay ang ideya na dapat kumain ng kaunti para pumayat. Pero ang totoo, hindi lang dami ng pagkain ang mahalaga kundi ang kalidad nito. Ang tamang pagkain ay nagpapabusog ng hindi nagpapagdagdag ng taba. Isa pang maling paniniwala ay ang paniniwala na bawal ang carbs kung gusto mo pumayat. Ang totoo, hindi lahat ng carbs ay masama. Ang whole grains tulad ng brown rice at quinoa ay nagbibigay ng steady energy at hindi agad nagko-convert sa taba. Marami rin ang naniniwala na kailangan mo mag-exercise ng sobra para pumayat. Pero ayon sa siyensya, ang diet ay mas malaking papel sa weight loss kaysa exercise. Mas madaling babawasan ang calories sa pamamagitan ng tamang pagkain kaysa gumugol ng oras sa gym para sunugin ito. Ngayon, paano mo ito magagamit sa pang-araw-araw na buhay? Una, simulan ang araw sa protein-rich breakfast tulad ng eggs, Greek yogurt o tofu para hindi ka agad mag-crave ng junk food. Pangalawa, palitan ang white rice ng brown rice o quinoa para mas matagal na energy release. Pangatlo, magdagdag ng healthy fats sa pagkain tulad ng avocado, nuts, at olive oil upang tumagal ang feeling ng pagkabusog. Isa pang simple trick ay ang pag-inom ng tubig bago kumain. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na nakakatulong ito sa weight loss dahil binabawasan nito ang overeating. Panghuli, siguraduhin ding may sapat kang tulog dahil ang kakulangan sa tulog ay maaaring magdulot ng mas matinding cravings para sa unhealthy foods. Ngayon, alam mo na hindi mo kailangan magutom para pumayat. Ang sikreto ay nasa tamang pagkain, tamang hydration, sapat na tulog, at balancing lifestyle. Hindi ito crash diet kundi isang sustainable approach sa pagpapababa ng timbang. Ano sa tingin mo?
May natutunan ka ba? May sarili ka bang strategy para pumayat ng hindi nagugutom? I-share mo yan sa comments. Kung gusto mo pa ng ganito content, huwag kalimutan mag-subscribe at i-follow ang Buhay na Walang Sakit TV para lagi kang updated sa ating health tips. Kita-kita tayo ulit sa susunod nating kwentuhan.